Guys, eto nga ang sinasabi natin sa mga insidente ng pagbubukas ng mga airport officer sa mga bagahe ng mga pasahero kapag may nakitang bawal or ng mga dapat i-check. Na dapat ay proud pa nga sila na kinukuhanan sila ng video kung tama naman ang ginagawa nila proseso at legal naman ang ginagawa nila. Dahil makikita ng sambayan ng Pilipino na nagtatrabaho sila ng maayos. Dahil ginagawa lang naman ng mapasahero ang pagbibideo dahil sa takot na mabiktima ng laglag or tanimbala. At sa dami ng kalokohan ngayon sa NAIA. So kung tama naman ang ginagawa nyo at legal naman ito, bakit kayo natatakot na i-video ang ginagawa nyo? Dahil kinakalkal nyo kasi ang mga bagahe nila. So gusto lang nila makasiguro na hindi sila magagawa ng masama or magagawa ng kalokohan ng mga taga-airport sa Pilipinas. At sinabi mismo ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang nakikitang illegal kung i-video ng mga pasahero kung kinakalkal nyo ang bagahe nila kung sa kanila naman ito. Bukas maleta. Recently merong nagpost sa social media na binuksan doon kanyang maleta at binuksan kanyang bagahe at second inspection pa siya. Hindi natin may yun, OTS? Sige. Yes. Sir, PAL conducted an immediate investigation on that and they asked for support from us. Mhm. We did the CCTV viewing and we provided them with a copy of the video footage, sir. Okay. Probably PAL can... Philippine Airlines, OTS. Olvido Lucero, yun, random check took place on April 6. Airport staff member carried her belongings on the way to examiner's area. Airport did not explain to her the purpose of random check. Yes, sir. Unfortunately, sir, we acknowledge na nagkaroon ng communication gap between the one conducting the secondary screening procedures. We failed to, the screener failed to explain why that the person undergoes such. It's because it's dictated by the random screening based on the alarm provided by the walkthrough metal detector machine. Why do you call it random? Hindi mo na kailangan mag-random kasi the X-ray itself should be able to determine whether yung bag na dumaan doon sa machine na yun ay merong illegal o pinagbabawal o suspicious na gamit. So ba't ka pa mag-random? Yes, sir. Yung time na yan, sir, nag-alarm yung tao. May mga kasing I cannot explain the technical in technical terms dahil may mga tao nito particles Okay. that might affect trigger the alarm. That's the primary reason, sir. Okay. So that this passenger was subjected to this ETD procedure. ATD. What? ETD, sir, explosive detection, trace detection procedure. Kaya nagkaroon. Oh, okay. Yes, Ginagawa sir. sa ibang bansa. Yes, sir. Tapos may machine tapos Opo. gaganong iso-swab-swab yung Yes, sir. gamit Opo. and then ilalagay dun sa machine para malaman kung may trace ba Plastic, doon ng yes, sir. powder, chemicals, what have you, drugs. Tama? Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes, So, sir. ganun ang nangyari? Opo, sir. Ganun Okay. po nangyari. Base doon sa social media, parang dinala tayo sa kwarto, hindi ba? Wala pong kwarto doon, sir. Because parang ganito lang po yun, open area po yun. Kasi kailangan visible din sa tao. At saka mga taong ibang pasahero na nandun. Actually, nakaupo din dun yung ibang security officers like the PNP. Nandun din sa malapit dun sa machine. This Okay. ETD machine. But she was stopped from videoing. Binibidyoan niya yung procedure and then pinigilan siya. Ba't siya pipigilan? Mag-video, karapatan niya i-video para masiguro na tama yung procedure ng pag-search ng kanyang bagahe. Yes, sir. That incident is really unfortunate, as I've said. That we have to look into why the reason behind bakit ipinagbawal niya mag-video. In the fact that he was the one, or she was the one subjected for inspection. But in general, sir, may I express this that getting a video in this security screening is really may risk, sir. There is a risk. There's a risk? Yes, there's a risk on giving video, getting video on this security screening. What is the risk Yes, sir. of someone trying to video the way his or her luggage being inspected? What's the risk?
Ito sir, yung siguro nandun sa isip ng tao na nag-i-screen, naggumagawa ng ATD procedures. Kasi sir, Kasi kung wala siyang tinatago, ba't siya matakot na bibidyoan yung procedure na ginagawa niya sa pag-inspect at sa the back of her mind, probably because the lady conducting the ATD is a lady, sir. So what if she's a lady or he's a Yes, sir. gentleman? It doesn't matter. May discrimination pala. Pag lady, wag nag-inspect, wag natin i-videotape. Pag lalaki, okay lang, i-videotape natin, pwede. Hindi naman, sir. Hindi naman. But Paano po? these are the things that we have to consider, sir, in enhancing the passenger experience. Ngayon, Yung sabi which- ko sumabing, naintindihan Yes, ko po yun, sir. Yes, sir. ginagawa sa ibang bansa yun. But please do not stop the owner of the luggage, From hand-on, videotape. carry-on luggage, na i-videotape yung proseso. Yes, Wala the akong procedure, nakitang sir. illegal doon. Yes, sir. We'll do it. Okay? From Yes, now sir. on. Kagaya yan sa nangyari sa dalawang pasahero na galing sa bansang Japan na hinarang ang daladala nilang box at hiniwaan ito ng officer sa NAIA. Kinuhanan ni Kabayan ng video ang pagharang sa box nila dahil may pakiramdam siyang may mangyayaring hindi maganda. May video dito ang isang kababayan natin na nagbahagi ng kanyang karanasan nung umuwi sila sa Pilipinas galing sa bansang Japan, na si Ma'am Lynn Casabar, dahil may ex daw ang box na daladala niya as check-in baggage. Pero hiniwalang daw ng officer ang box na daladala niya na nag-check sa NAIA Terminal 1 at kinakapa ng nasabing officer ang maliit na hiwa na ginawa niya sa kanyang box. Pero nang nakita ng officer na nagbibideo sila, ay sinabi ng officer na bawal ang ginagawa nila at pilit itong pinapadilim. Sinabi pa ni Kabayan na nakalusot nga ang box nila sa Japan at hindi naman sinita, pero bakit pagdating daw sa NAIA ay bubuksan ang box nila? Sabi pa ni Kabayan, ano pa kaya ang pwedeng mangyari kung hindi ito nakuhanan ng video? Dahil ginuhitan lang daw o hiniwaan lang ng konti ng officer ang kanyang box at kinapaka pa ng konti at tapos na daw. Pero dahil nga pilit na pinadelete ng officer yung video na nakuha niya, ay may copy pala ito sa iCloud kaya na-post niya ito sa social media para sa awareness ng lahat. Ayon pa kay Kabayan, para sa kanyang opinion na kung i-check ang kanyang box ay dapat wide open daw or talagang nakabukas na makikita lahat ng laman. Bakit daw hiniwaan lang ng konti at kinapakapa lang at tapos na? I just smell something fishy here, ayon pa sa kanya. Hindi, para makita natin kung ano yung bawal natin. Kasi na-check na yan dun eh. Hindi, para makita natin kung ano yung bawal natin. Kasi na-check na yan dun eh. Sa officer naman, Sir, bakit po kayo natatakot na kuhanan kayo ng video kung tama naman at legal ang ginagawa nyo? Dapat nga ay pabor pa ito sa inyo dahil transparency din ito ng mga pasahero kung may mali or kung hindi tama ang ginagawa. Pero kung tama naman at legal ang ginagawa nyo, ay dapat nga pabor pa ito sa inyo. Sinabi pa nga ni Senator Raffy Tulfo na bakit nyo binabawalang kumuha ng video ang mga pasahero, kinakalkal nyo ang mga bagahe nila. Naungkat sa Senado ang umunay mga reklamong inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil dyan, bumili na raw ang NAIA ng 500 body camera na inaasahang darating sa Hunyo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nag-viral kamakailan ang post ng netizen na si Ann Olvido Lucero matapos daw siyang matrauma nang sumalang sa random checking sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Ann, worst experience in the most confidential airport in the world ang naranasan niya dahil bigla siyang hinarang matapos idaan sa x-ray scanner ang kanyang bagahe. Sinubukan pa raw niyang videohan ng inspection pero pinigilan siya ng mga opisyal ng airport. Tinanong niya rin kung para
nasaan ang random checking pero hindi siya sinasagot. Wala raw transparency ang airport management. Ang nag-viral na post ni Ann, isa sa tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Kinwestiyon ni Committee Chairperson Raffy Tulfo kung bakit kailangang pigilan ang pagvideo ng pasahero sa random inspection. Giit niya, mas mainam kung kakabitan ng CCTV ang lahat ng dinaraanan ng mga bagahe sa NAIA. Dapat may CCTV ng pagbaba ng eroplano, pagkuha ng habang kinukuha yung mga bagahe sa eroplano hanggang sa tow truck. Okay, pag tow truck may kita na, uy, yung maleta ko inaagis lang pala. At least mag-ingat yung mga baggage handler hanggang sa papasok siya dun sa isang kwarto na nandiyan yung conveyor. Ganun dapat step by step. Pag ginawa na ninyo yan, hindi na kayo mapagbintangan. Ayon naman sa pamunuan ng security sa NAIA, umorder na sila ng 500 body cameras na darating na sa Hunyo. Ayon pa sa latest comment ni Kabayan na may nag-message daw sa kanya sa TikTok na pinapadelete ang video na in-upload niya sa Facebook. Kung hindi daw ay idedemanda siya. Ang matapang naman na sagot ni Kabayan ay sige, magkita tayo sa husgado. Hindi kami takot at hindi kami tanga ayon pa sa kanya. Mas maigi nga para magkaalaman at ilabas ng NAIA ang video ng tunay na nangyari. At nakatag dito ang NAIA at pati si Senator Raffy Tulfo. Eto nga din ang sinasabi ng isang abogado na dapat daw ay alam din natin ang karapatan natin bilang pasahero. Dahil maraming pasahero na nakakaranas ng ganito ang nananahimik na lang dahil nga sa takot at hindi nila alam ang kanilang karapatan. At yung iba naman ay walang kakayahan kumuha ng sariling abogado. Actually guys, dapat talaga tayong sumunod sa batas sa NAIA pero hindi naman lingid sa kaalaman at hindi naman may pagkakaila na marami talagang katarantaduhan at kalokohan sa NAIA. Dahil imbis nga maging kampante ang mga pasahero dahil may batas na pinapatupad sa NAIA, pero nahaluan ito or napapalitan ito ng takot at pangamba. Dahil nga sa katotohanan na may katarantaduhan at kalokohan sa NAIA, tulad na lang ng pagnanakaw, pangingikil at ng tanim bala. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Oh, wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Ano po? Rosary. Grocery. Nako. Bala? Mukhang hindi. May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Ang ginawa niyo sa amin. Videoan mo ah. Hindi tama yan. Senior kasi siya eh. Ngayon hindi mo. Teka lang. Sobra Ano kayo. ba? Ano? May report po kayo. That's too Ginawa much niyo. po. That's too much. That's too much. Mami Ruth. Ma. O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung kapalang ginawa niyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Nakuha So, na hindi po nga namin. po kami. Makakarating ito po yan. So, hindi nga po kami. Pasensya Confirmation na lang po. po. Marami kasing connection. Lumapit, wala ako dun sa nangyari, ma'am. So, hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito kung meron kayo na check from there? Andyan sa backpack. Anong ba na ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalpit.